Napagtanto ni Luis na tama nga sila ng pinuntahan. Alam din ba sila matandang si Asmin ang tungkol sa mga aswang? Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Tumungo silang tatlo na parang mga bata. Tama po na maniwala kayo sa mga aswang. Nang sa ganun, hindi kayo ignorante kapag nakakita na kayo. Bata, nandito kami para sana humingi ng pangontra sa lola mo. Tingin mo, pabibigyan niya ba kami? Tila sandaling nag-isip si Kael. Nakahawak ko ito sa sintido niya. Talagang batang-bata kung umasta si Kael. Hindi ko rin po alam ang isasagot ko eh. Pero isa lang po ang alam ko. Si Lola po, kumakalaban siya ng aswang. Lumipas pa ang mga sandali. Nanahimik na rin sila. Wala na nagsasalita sa kanila habang naghihintay sila sa pagdating ng matandang si Asmin. Maya-maya pa, napatingin na lang sila sa labas ng bakura ng biglang may dumating. Isang matandang babae na puti na ang buhok. Pero katakataka na parang ang lakas-lakas pa ritong kumilos. Hindi rin po ba? Tumayo silang lahat para sa lubunin ng matanda. Nagtataka naman ito na makita silang tatlo. Lola, bumiyay pa po sila para makita po kayo. Hinahanap po nila kayo eh. Paano nyo nalaman na dito ang nakatira kung hindi kayo taga dito? Sa amin po kasi, napag-uusapan po kayo. May isang taga sa amin ang nagsabi na ayong lapitan kapag may mga karamdaman. Naglakad na matanda at nagtungo sa upuan. Inilabang ito ang mga dalang gamit. Kadalasan, hindi na ako tumatanggap ng bisita kapag gabi na. Pero sige, gusto ko lang malaman kung ano ang problema ninyo. Ani Asmin, may alam po kami tungkol sa aswang. Sa sinabi ni Luis, ay agad na napukaw niya ang atensyon ng matandang babae. Nandalaki ang mga mata nito na nakatulog sa kanya. May alam kayo sa aswang? Yung pong dahilan kung bakit po kami nagpunta dito. Kailangan po namin ng tulong ninyo eh. Isang dali lang. Sabihin niyo muna sa akin kung anong nangyari at bakit kayo napatakbo dito. May alam po kami isang barangay ng mga aswang. May balak silang kunin ng mga tao para sa paparating nilang Pasko. Kailangan po namin ng tulong niyo. Mapapaama kami kapag nagtagumpay sila sa gusto nilang gawin. Ituro niyo sa akin kung saan. Ako ang bahala. Bago po namin ituro sa inyo, gusto po sana namin makahingi ng kahit na anong pangontra. Minarkahan na kasi kami nila. Ibig sabihin, sigurado na kukunin nila kami para sa gagawin nilang handa sa Pasko nila. Marami akong pangontra dyan. Pero kailangan ko pang basbasan at likwalan para mas gumana. Hindi yung saglit na ginagawa. 2 hanggang 3 araw ang ginugugol ko ron. Ayos lang po. Ang mahalaga meron. Ngayon, sabihin mo sa akin, saan ko makikita ang mga aswang na yan? Sa barangay Silib, isang barangay na kailan lang umusbong. Tumangtango ang matandang si Asmin. Baka sa mukha nito ang tapang. Walang kahit na takot na makikita sa mukha niya. Noong mga sandaling yun, kahit na papaano ay gumaan na ang kalooban nila Luis. Meron na silang kakampi na maaaring tumulong sa kanila. Bukas ng umaga, bumalik kayo ulit dito sa akin. Kailangan ko kayo para sa unang araw ng pagbabasbas ng pangontra. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat sa binigay ninyong impormasyon sa akin. Matagal ko na silang hinahanap. Ngayon, masasabi kong pwede na akong mamatay kapag natalo ko na silang lahat. Hindi na lamang sila Luis ng papili dahil hindi naman nila alam kung ano ang sasabihin nila. Pagdanyan ang sinabi sa kanila ni Aling Asmin, kinabukasan ng umaga ay bumalik na rin sila sa bahay ng albularya. Pagdating nila, kung ano-ano na ang pinakukuluan ng matanda. Tulong po sila ni Aling Asmin sa gilid. Binibigyan naman sila ng batang si Kael ng kape na gawa sa bigas. Pagkatapos silang magkape, binigyan sila ni Kael ng tig-iisang biyak ng bao. Meron din kasamang maliliit na blade. Sugatan yung daliri ninyo,
kailangan yung ipatakangin yung dugo sa bao na yan. Isasama yan ni Lola sa basbas. Nang sa ganon, mas lalong maging malakas ang pakontra na ibibigay namin sa inyo. Sumang-ayon naman ang tatlong lalaki. Nagtiwala naman sila sa matandang si Asmin. Dahil base kay Amir, kilala talaga ang matanda sa pamilya albularyo nito. Sinunod nila ang sinabi ng bata. Matapos ngayon ay dinala na ni Kael ang mga bao at saka tumungo sa loob ng bahay. Naiwan silang tatlo sa labas. Halos 2 oras din silang naghintay noon, sakalang sila hinarap ni Aling Asmin. Tapos ko lang ang unang pagbabasbas. Bukas at sa susunod na araw, hindi nyo na kailangan pumunta rito.